Ayun guys, may bago na naman tayong pag-uusapan ngayon na speaker ni W King. Ito naman yung retro series niya, yung T6. So meron siyang T6S. Ito yung nasa gitna, yung T6 mismo. At saka meron siyang T6 Pro. Yung Pro mas malaki na dito ng konti. Yung small naman mas maliit sa kanya. So nandito tayo sa pinaka-middle ng series niya. So bago ang lahat, tingnan muna natin yung mga nakalagay sa gilid. Yan. So, meron siyang up to 40 watts fast charging and supported siya ng TWS and meron siyang OTG function and of course, wireless microphone. Yan, tapos meron siyang long time play sa which experience. So guys, maabot siya ng 5 hours in full volume sa karaoke. So, subok na siya guys. Try ko na. So, yung mga nakatry na ng W King D20, so ito naman yung T6 series. Ngayon naman alamin natin kung anong kaibahan niya ng quality at kung anong meron siya compare sa D20. Alamin natin guys, ngayon umpisa na natin mag-box. So first, andito yung mga accessories niya. So andito yung Type-C to Type-C cable para sa fast charging niya. And then 3.5 audio cable. 3.5 mm. Ito naman yung sa OTG. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin at kung ano yung purpose ng OTG. So ito yung OTG niya guys. So kung mapapansin mo sa W King D20, meron siyang app. So supported siya ng app para sa equalizer niya. So i-download mo lang yung app. So ito yung purpose ng OTG kay T6. So since wala siyang app, hindi siya supported ng app, gagamitan mo siya ng OTG. So paano siya gamitin? Isasaksak mo lang siya diretso sa Type-C ng charging port ng cellphone mo. Kasi Type-C to Type-C. Yan. Sasak mo. Ayan. Pupunta ka dun sa taas. Siyempre, para maano siya. Ayan. May lalabas dyan na notification. And then, i-open mo lang. Yan na yung labasan niya. Dyan. So, ayan yung laman. Andyan yung virtual immersive sounds para mas magiging maganda yung tunog niya. Pwede mo to i-off, pwede mong i-on. Yan. Tapos, andito yung equalizer niya. Yan. Ladies to the front, now let me see you shake it and turn the music up when the bass. The next, meron pa siyang kasamang another Type-C cable para ito sa guys. I think para sa microphone. Ayan. Dalawa na yung kabilang dulo niya. So, pwede mong i-charge ng sabay yung microphone sa isang adapter lang. And next, ito naman yung dalawang wireless microphone. Ayan. So, yung microphone niya guys, wala na siyang sariling control ng mic volume and echo dito. Kasi nandun na mismo dun sa control niya sa taas ng mismong unit. Then, yan. Kabila, same. Yung charging port niya dito sa likod. Yan. Buhayin natin. So, ayan. Buhay siya. And, andito yung user manual. Huwag niyong basahin to guys. Itapon nyo lang. Kasi hindi nakatulong. What? Yan. So, of course, andito yung warranty card niya. Yan. Huwag niyong itapon yung ganito kasi just in case na magkaroon ng problem yung unit niyo, pwede nyo siyang mag-gamitin as sa warranty. Wow! May kalakihan siya guys na feeling ko mahirapan kayo pag ito yung bitbit nyo outdoor. Pero okay lang kung hanap nyo talaga pang malakasan yung lumalaban sa outdoor, sa ngayon sa labas. Recommended ko siya kasi bago natin to i-review ngayon in unbox actually guys, tapos ko na to na experience, tapos ko na siya na try personally sa indoor and outdoor kung ano yung quality niya. Yan. So may kalakihan siya guys. Ayan siya. Taran! Ganda, di ba? Classic na classic yung datingan niya. Ayan. Ayan siya. So, andito yung mga control niya sa taas. Meron siyang sulat na Chinese at the same time, meron din naman siyang translation na English. Ayan. Gaya nito. Like treble. Ayan. Bass. So, meron siyang analog control and meron din siyang mga button. Switch buttons para sa ibang control pa niya, sa ibang function pa niya. So, ayan. Dito yung hawakan niya and wala siyang
wala siyang kasamang shoulder strap guys, wala. Bibit-bitin, hahawakan mo lang talaga siya dito sa handle niya. Medyo may kabigatan siya pero mas magaan siya compare kay D20. So D20 mas mabigat dito kaso meron naman siyang support na shoulder strap kaya mas okay pa rin siya bitbitin. Ito, kamay-kamay lang talaga. Mangangawit ka. Ayan. So andito yung main volume control niya guys. Ayan. So wala siyang limit guys. Tuloy-tuloy lang siya. Siguro makikita mo na lang yung function niya dito sa display niya. Ayan. Ito yung volume niya. Isa-isahin natin. Andito yung mic volume, mic echo, mic treble, mic bass. So, pwede mo ma-customize yung tunog ng microphone. Yan. Andyan na yung apat na control ng mic. Tapos, next, andito naman yung para sa guitar. And, sa monitor. Pag ginagamit mo siya pag nag-live streaming ka. Music bass, music treble, and live volume. Pag nagla-live ka, ito yung volume niya. Yung monitor niya, nasa likod yan guys. May mga corresponding ano yan sa likod, port kung para saan yan. So ayan siya. Ito naman yung sound field niya. Ito yung nasa remote. Yung horn icon niya para sa preset na karaoke. Ito yung sound field. So kung ayaw mo siyang pindutin dito sa remote, pwede mo siyang pindutin dito. Or pag nawala yung remote, nasa yung remote, magagamit mo pa rin yung features ng karaoke na yan. Ito lang yung pindutin mo yung sound field niya. Yan. Tapos nandito yung mic first or mic priority and then loop, record, and then next and previous and next and play and pause and module kung anong gagamit mo, Bluetooth ba or through auxiliary or kung ano pa man. And then nandito yung control ng ilaw, ng light effects niya. Yan. So meron siyang dito guys and dalawang horn type na tweeter. Yan. So, ito yung design talaga for karaoke kasi naka-horn type siya. Ayan. Tapos, sa likod niya guys, since wala siyang passive radiator or hindi siya gumagamit ng subwoofer, so, meron siyang ventilation tube for bass. So, wala siyang passive radiator. Dito siya kumukuha ng bass niya sa butas na to. So, andito naman yung specification niya guys. So, andyan yung model niya, T6, and then, power input for charger is 5 to 20 volts and 2 ampere. Then meron siyang power wattage na 110 watts. Yan. So 110 lang siya guys. Pero pag na-try mo siya guys, masasabi mo talagang mas malakas siya compare kay D20. Andito naman yung multiple input niya. So andito yung charging port niya na 5 volts to 20 volts. So pwede siya pang fast charging. And then nandito yung input ng auxiliary, and then monitor, and then yung OCG. Ito naman yung para sa TF card and USB. And andito yung mic input ng wired mic. So pag nasira yung wireless mic niya, pwede mo siyang gamitan ng ibang microphone, wired mic man or ibang wireless other brand na wireless mic. So pwede mo siyang gamitin 4 na microphone or kahit ilan man yan. Tapos andito naman sa gilid yung para sa guitar. So, ayan guys. Yung pala guys, yung body niya is made of wood. Sa nabasa ko, this is made of wood. Tapos covered siya ng rubber. So, ang ganda ng guys. Rubber niya. Meron lang akong napapansin sa kanya guys, dito sa mga rubber button niya. Parang meron siyang, hindi ko alam kung factory defect ba to or talagang magiging ganito siya pag tumagal kasi bago lang din naman siya sa akin pero parang napupudpud yung yung kanto ng bilog, yung rubber. Ayan. Konti lang naman, hindi naman masyado napapansin. Baba yung branding niya. Ayan, W King. Naka-emblem type siya. Bubuksan na natin siya para masubukan natin yung microphone niya and marinig natin yung quality ng tunog niya. So, Bluetooth mode. Yung control ng ilaw, ayan, connected na siya, naka-auto-connect na siya sa phone ko kasi bukas yung Bluetooth ng phone ko. So, ayun yung para sa ilaw, yung control niya dito sa taas. Yan. Bago-bago yan. Pag ayaw mo naman ng ilaw para battery saver na rin, patayin mo na lang yung ilaw. So, ayun siya. Ngayon guys, isa-try natin yung microphone. Ayan. Sounds. Ayan. Hello.
Ayun guys, medyo may na-discovery tayo ngayon na kasi nagulat din kami. Instead na dito dapat siya tutulog kasi i-test natin yung karaoke niya. Nagulat ako guys kasi kung siya tumulog sa kabila. Yan. Nasa 20 siya. Kasi kanina guys, masyado akong nag-worry kasi yung D20 ko nga guys, yung microphone nalaglag sa biyahe kagabi. So, yung problema ko kasi hindi ko na siya magamit for karaoke. So, yung magiging option ko na lang yun is gawitan siya ng sound card or else bibili ako ng ibang microphone na mayroong sariling control. Kaso, ang worry ko nun, baka iba na yung quality ng microphone niya pag doon ko siya ginamit sa input ng guitar. So ngayon guys, na-surprise ako guys kasi yung microphone pala ni T6 gumagana kay D20. Nagulat din ako. So yun nga, magiging problem mo na ngayon guys. Yung magagamitan mo rin pa rin naman siya ng remote kasi same lang naman sila ng remote. Pwede mo pa rin siyang iset sa iba-ibang preset niya, sa reverberation, sa popular, sa original, sa pro, pwede mo pa rin siyang gamitan. Kaso guys, ang maging problem mo lang ngayon, sobrang lakas. Hello. Reverberation mode. Hello, reverberation. Original sound. Nag-i-echo siya, gawa ng sobrang lakas. Wala siyang control para sa microphone. Kasi yung microphone ni D20, mayroon yung sariling control ng mic echo at saka mic volume. So kailangan naka-distansya ka sa unit. Kailangan naka-distansya ka sa speaker para hindi siya mag-echo. Ayun. So ngayon guys, parang napapaisip ako kung ibibinta ko pa ba siya o hindi na. Kasi parang may option na pala. Magagamit pa rin siya sa karaoke. So ayun guys, kailangan na natin siyang patayin para matry na natin itong si B6. Alright? So ayun mga pare ko, ibalik na tayo dito sa pinaka-main unit natin. Ito na, gumagana siya. Ayan. So ito yung tunog ng karaoke ni T6. So check. So wala pa tayong ina-adjust dito maliban kay mic volume. So volume pa lang yung ina-adjust natin guys. Ayan, volume. Yan yung tunog niya pag wala pa siyang echo. Malakas. Ayan, malakas yung tunog ng microphone niya. And then of course, normal yun pag nag-feedback siya since naka-full naman yung volume ng microphone. So dapat pag malapit kayo sa unit, hinaan nyo lang. Tapos, lalagyan natin siya ng konting echo. Ayan, hello. Echo, sound check. Ayan, karaoke test. So, ayun guys. Malinaw yung tunog ng microphone niya guys. So far guys, sa mga na-review ko na mga karaoke unit ni W King, halos pare-pareha sila lahat ng quality ng microphone. So, ang maganda talaga guys, pag W King, speaking of karaoke, W King talaga guys. Maganda, malinis, walang garag-garo, walang distortion sa microphone. Ayan. So, check. Lagyan natin siya ng mic bass and treble. Hello, sound check. Hello. And then, try natin yung mga preset niya. Professional mode. Popular mode. Hello. Ito yung pinaka-paborito ko guys. Pag nagka-karaoke ako, sinuset ko siya lagi sa karaoke mode. And then pag nasa outdoor naman ako, nilalagay ko siya sa reverberation. Reverberation mode. Hello, yan. Kasi yung reverberation, ma-echo siya. So, recommended siya for outdoor. Kasi sa outdoor guys, malakas mag-absorb ng echo. So, kung yung speaker na gamit mo is tamang-tama lang yung echo, pagdating niya sa outdoor, mapupulaan ka na ng echo. Mawawala na yung echo niya. Original sounds. Hello. Ayan. Itatry na natin ngayon yung karaoke niya. So, magpatugtog tayo. Huwag lang natin habaan guys kasi copyright na naman tayo. So, pagpasensya niyo na kung yung karaoke sample namin laging kinakat or naputol-putol kasi bawal. Right, so lalagyan natin siya ng bass. Ayan, lalagyan natin siya ng bass and treble. Ayan. Lagyan na natin sa center. Ayan.
Ayan guys, yung volume niya guys, kahit ilalagay mo lang sa 20, so, sobrang lakas na yan. Pang malakasan talaga siya. We can make it last till we're gonna be. So, putulin lang natin guys, at talo na naman tayo sa ibang kanta. How do I get through the nights without you? Okay na? Kasi isa pa daw. So, try pa tayo ng isa pa. Try na tayo ng Tagalog song. So, ito yung kanta, Mahal Pa Rin Kita by Justin. So, try natin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo magbabalik? Bakit ko na nasaktan kita ng labis? Hanap kita. Okay guys, itry naman natin siya sa music kung ano yung quality niya. So, itatry natin siya ng indoor and outdoor. Ayan. Yung volume niya sa cellphone, isagad natin sa pinaka-full. Then, dito na tayo mag-adjust. Ayan, 20. Hello sound. So yan guys, napansin ko sa kanya guys, kaibahan niya kay D20, kahit ano, yung bass niya, hindi sila magkapareho ni D20. Kasi si D20, yung, alam mo yung kahit hinaan mo lang yung music, tapos gusto mong lakasan yung bass, kasi gusto mo nang mahina lang yung sounds pero dama mo na yung bass, pwede mo yung gawin kay D20. Dito naman sa kay T6, pag mahina yung volume niya, tapos kahit isasagad mo na yung bass, hindi mo siya ramdam. Ayan. So, parang naka-design talaga siya guys pang max volume. Kasi pag tinodo mo yung tugtog niya, ang lakas niya, tsaka doon lumalabas yung full, ng tawag doon. So, alam mo yun guys, pag hininaan mo lang siya, hindi mo siya masyadong ramdam. Parang hindi mo marinig, maganda yung palit. Hindi mo siya makikita ng gano'n. Pero pag tinudo mo na yung volume niya, like for example, nagpa-party-party na kayo, kailangan lakasan kasi may tama na, nagkainuman kayo. Pag pino-full blast mo na yung volume niya, doon na lumalabas yung full potential ng machine guys. Yung full potential ng speaker na to, doon na lumalabas. Doon na lumalabas yung total quality niya. Doon mo na maramdaman na maganda siya pag malakas yung volume niya. Ayun. Kasi kahit anong adjust mo ng bass, hindi mo maramdaman. Pero yung sa treble niya, yung sa mid and high range niya, yun lang yung mas ma-appreciate mo kagad. Kahit in lower volume lang. Pag ni-adjust mo yung treble niya, mas makikil mo siya na nagbabago siya. Pero pag sa bass, hindi siya masyadong feel. Kasi parang kulang yung bass. Pero once nile-level up mo na yung volume ng tugtog, doon na lumalabas yung total quality ng sounds niya. Gumaganda na siya. So, yun. And pala guys, yung charging time niya is mag-depend kung sa wattage ng adapter na gamit nyo. So, kung mas mataas na wattage, mas mabilis siya. Pero hindi guys advisable na gamitan mo siya ng sobrang taas na wattage. Like 67 up. So, dapat ililimit mo lang yung gamit mong charger mga under 67 or hanggang 67 lang yung pinakamataas na wattage na gamitin mo sa mga ganitong unit. And then yung battery indicator niya guys, dito mo makikita yan.
full bar siya. So, based sa personal observation and personal experience ko sa kanya, so sinubukan ko siya in full volume sa karaoke nung last time nung nag-outing kami guys. Umabot naman siya ng 5 hours. 5 hours. Full volume niya na. So, pag hininaano siya, mas nahagop tayo. Ganun. Kasi hindi ko, actually guys, matagal na to sa akin, pero hindi ko agad siya ginawa ng review. Kasi gusto ko muna siyang ma-experience mismo. Ayan. Gusto kong ako mismo ma-experience kung ano yung maganda sa kanya, kung ano yung quality niya. Bago natin i-broadcast sa, sa YouTube. So, yun guys. So, yun naman guys. Kung gusto niyo pa lang bumili ng ganitong speaker, ilalagay ko na lang sa baba yung link. Actually, nakuha ko siya sa Lazada. So, ipon-ipon lang ng coins para mas makamura tayo. So, itapat nyo lang ng twin number. Like, 2233 ganyan. Itapat nyo para mas makamura kayo. Yan. So, yung SRP niya guys, mga 13K. So, nung time na binili ko to, nakuha ko lang siya ng mga almost 10-5, ganun lang. Kasi nag-ipon ako ng coins and then may vouchers na sila sa binigay. Maraming salamat sa panonood nyo at please pakishare na ng video natin para mapanood naman ng iba and huwag kalimutan mag-subscribe and i-like nyo na rin yung video natin guys ha. And huwag kalimutang i-on yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga i-upload pa naming video. So yan naman guys, maraming salamat and God bless. Bye.